Unang-una gusto ko po makuha yung pagtingin niyo rito sa malaking, pagkilos na nakikita po natin sa Luneta tsaka sa EDSA. How do you view this, show of force? Ano yan yung Duterte forces naghahanap ng tipping point Nakahanap sila ng alay sa Iglesia ni Cristo. At iyan ang kanilang goal talaga rito. Pabagsakin ng gobyerno. Yan ang nakikita ko. Wala, nothing more, nothing less. Of course, sasabihin nila expression of disgust over what's happening. Okay yun, kung expression lang. Pero yung behind the scenes nila, parang gano'n ang nangyayari. Nagre-recruit talaga sila ng mga tao na pwedeng gumawa ng mga bagay na sinasabi natin maglilid sa isang tipping point. Yan ang gusto nila mangyari. Pero sa tingin ko kasi, freedom of expression, sige, gagalang natin. Wag lang sila maghahanap ng hindi naaayon sa batas. Kasi alam naman natin, what keeps us as a country is respect for the rule of law. Do you think medyo napapalapit po sila rito sa kanilang, sa binabanggit niyong tipping point? Hindi naman stalemate to. Nakikita ko ngayon, stalemate yan. Kasi ang bansa natin divided talaga in the middle right now. And there is no majority that is asking for any drastic change right now. People are being very cautious. Nangyari na sa atin yan Nagpalit tayo ng nagpalit. Nag-EDSA tayo ng EDSA 1, nag-EDSA 2 tayo. Pero sa kaduluduluhan, kung titingnan natin yung gains, parang nasusugal lang, parang naglalaho lang na parang bula. Dahil hindi naman, wala rin yung political maturity na kinakailangan. Yun ang problema. Dahil dapat talaga yung proseso ng demokrasya sundin natin. Yun ang aking tingin. Dapat yan, kung meron silang problema, mag-file ng impeachment, kasi yan ang naaayon sa saligang batas. Of course, nagka-problema tayo, yung impeachment kay Sara Duterte, iba ang naging pahayag ng Korte Suprema, at kung mag-file sila ng impeachment kay Pangulo, ganoon din ang mangyayari dyan. Walang mangyayari actually sa impeachment. Iyan ang problema natin, Christian. Sa ngayon pa lang, kahit babasahin mo yung sitwasyon, the judges have prejudged everything. Judges yan, sinasabi natin. Kasi nga, yung Senate, pati ang Senate, divided right in the middle. Okay. Napaka-importante ng opisina ninyo dito sa pagpapanagot. Pero what do you think would diffuse this tension? Kunwari, assuming for the sake of argument na talagang itong mga nagraraling itong mga puwersang nasa likod nila, ay talagang gusto lang magpanagot ng mga may kinalaman dyan sa flood control project. On your part as ombudsman, you are very, very powerful. What do you need to show sooner than later to diffuse this tension? Meron kaming mga kaso na hinug na Pero talaga ito, dapat araw-araw meron kaming game plan para mai-report namin sa tao yung progreso. Ang problema lang, yung proseso dapat mapaliwanag natin kasi walang instant Hindi to parang instant coffee. Bubuhusan mo na mainit na tubig, kape na. Hindi ho ganun to. Ito mahaba-habang proseso at tinatsaga po namin yan. Pero by by tomorrow or Tuesday at the latest, may kaso na kami i-file sa Sandigan Bayan The first case yan on Mindoro case na flood control against Saldico and SunWest and the regional the district engineer and the people in the district office. Hindi ko lang alam kung kasama na yung congressman kasi wala pa kaming word about the SOP. Pero isa yan. Tapos marami na sunod-sunod. Kasi nga yung mga statement ni Yusek Bernardo matagal na namin kinakasayan. Kinakasan na namin yung mga kaso na nandag. We're getting the contract documents para yung aming ebidensya mailatag namin kagad sa korte pag i-file namin. Hindi pwede kasi hindi na probable cause ang ginagawa namin dito, Christian. Prima facie na talaga. Para paglatag namin, pwede namin i-continuous trial para mabilis ito madesisyonan at hindi abutin ng kopong-kopong kasi yung mga kaso ng PDAF, ilang taon na ba yan? 2015, 10 taon na. Bago na pasyahan. Hanggang ngayon, meron pa hindi napapasyahan. Hindi dapat mangyari yan. Dapat dito ay umandar ang ating justice system. Kaya kausap ko naman ng Korte Suprema. I talked to the Chief Justice 2 weeks ago. I talked to the Senior Associate Justice, the Chief Justice Alexis Mundo and
Senior Associate Justice Marvic Leonin, kinausap ko sila, pinuntahan ko sila sa Korte Suprema para pag-usapan ng proseso, para nakalatag kagad yung side ng judiciary at yung side ng prosecution ay pwede na mag-engage ng fair para sa taong bayan.